1, 2, kaway. Okay. Takbir! Assalamu alaikum. So it is my first time to visit this beautiful place, Porac, Pampanga, here in the Philippines, where our brothers, native Filipinos who are called Ita, are living here, and the whole community accepted Islam, alhamdulillah. So we're going to interview some of them, like how Islam reached them on the top of this beautiful mountain here in the Philippines, Porac, Pampanga. So join me in this video and share. Thank you for watching. So our travel first from Cavite, it will take me more than like an hour to Manila, and from Manila to Pampanga, it's almost around like 3 to 4 hours. It depends on traffic. So when we arrive in Pampanga, starting from the town, it will really take you more than an hour just to reach the top of this mountain. So totoo nga yung sinasabi nila na halos isang oras paakyat sa tuktok ng bundok na ito kung saan sila nakatira, at halos may madadaan ka pang ilog din. So habang binabaybay namin paakyat, kasama namin ang uncle ni Queenie Padilla kung saan ginaguide niya kami sa dadaanan namin. So dito pa lang sa baba, marami ka na makikita mga bahay ng mga kapatid natin katutubong Ita na nakatira na dito. And when we arrived, they are so happy. Sinalubong nila si Queenie Padilla ng sobrang saya. Yung pala, since bata pa si Queenie, bumibisita na pala siya dito noon kasama ang nanay niya. So ilang beses na siya nakadalaw dito. Kaya kilalang kilala pala siya ng mga kapwa nating katutubong Ita dito. Assalamualaikum, sa first time natin dito. Ang ganda ng lugar, parang tawag dito Tagaytay or Baguio. Basta yung masjid dito, napakaganda ng masjid. First time mo? Assalamualaikum guys, kumusta kayo? Nandito kami ngayon sa Porac, Pampanga. Tama ba? Yeah. Assalamualaikum, samahan nyo kami. Assalamualaikum. Tignan natin yung masjid. Tignan natin yung masjid nila. Sila yung nauna nag-Muslim dito. Saan? Organize yung ano nila. Pagdating mo doon, organize na rin. Organize, oh. Si Brother Muhammad Brad, siya dati yung nagra-radyo sa Boses ng Islam, Pampanga. Dati Gil. Dati pa rin boses sa Facebook. Mas malaki. TikTok, ang dami. Mas marami na Kasama ngayon ko si sa radyo. Omar Sanchez, kung alam mo. Takbir! Takbir! Very good. Ano, salitang katutubo. Biyasa kayo. Pampangan salita, marunong Biyasa dito. Paano niyo paigin ang kahulugan ng Islam? Walang sasalba sa tao. Ang propeta ay tao, pero ang propeta ay ating mga tutularan. Kung anong sinabi ni Assalamualaikum, andito tayo sa Florida Blanca, dito sa Pampanga, sa taas ng kabutok-butukan at napakagandang view sa totoo lang. At meron dito masjid na ang pangalan is Abu Bakar. At interviewin natin ngayon ang kasama natin isang kapatid natin na una sa mga nag-Muslim daw dito. So alamin natin yung shortcut story niya, paano nagsimula ang Islam dito sa lugar nila sa taas. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam. Yes, may mic naman pala kayo. Ano po pangalan niyo? Pakilala po kayo. Brother Yakub po. So
So talagang dito na kayo pinanganak, lumaki kayo dito sa lugar na ito. Dito na, brother. Kailan po kayo nag-Muslim? Nag-Muslim ako nung... Kasi actually, yung tatay ko si Abu Bakar, kaya yung pangalan nandyan. Sa papa nyo itong pangalan ng masjid? Ang pangalan ng masjid, Abu Bakar. Kasi yung tatay ko, pangalan Abu Bakar. So noon pa lang talaga Muslim na yung Muslim na. Ano siya, nag-revert, nag-Muslim or since Muslim na since Sa bata? balik Islam. Nagbalik Islam siya. Okay, so matagal na pala ang mga Muslims dito sa lugar nyo. Matagal na. So kayo ang una-unahan na nag-Muslim dito? Kami ang kauna-una. Siguro bata pa kayo? Kailan pa kayo? O bata pa ako. So since birth na kayo nag-Muslim? Mula dahil sa tatay yung Muslim? Oo. Tapos yung pinanganak na kayo, lumaki na kayo sa Islam? Oo, lumaki na sa Islam. So hindi kayo balik Islam na sinasabing born Muslim. Mashallah, may born Muslim tayo kung baka sinasabi. Kasi dahil sa papa yan na nagbalik Islam. Oo. So paano dumami ang mga Muslims dito? Doon sa pagdadawa namin, dahil kami mga anak niya, sa akin, hindi na kami umalis dito sa masjid hanggang sa pagdadawa namin, hindi namin binitawan yung pagdadawa namin dito sa maraming mga kapatid na katutubo hanggang sa dumami yung Islam. So mga estimate nyo, mga ilan na Muslim dito? May 200 na, 100 na? Mga lampas na nasa kulang sa 300, mga 280 ganun. Mashallah. So sa mga ibang lugar, meron ba kayong ganito din katutubo na sakaling hindi pa sila Muslim, pwede mo sila ibigyan ng mensahe sa lingwahe nyo para maintindihan nila? The brother, tulad sa akin, yung mga apo ko na Sambales, sa Marcelino, inyakap na rin yung Islam. Kaya ngayon, dumami na yung Islam sa Sambales hanggang sa dalawang sitio sa may Ibad, saka yung dito sa may Lumibaw. Dumami na. Yung kapatid ko naman, si Osman, nasa Porac, diyan sa may masjid din dyan. Kaya buong bundok, laganap na yung kwan ng Islam. Invite mo yung Islam. Invite mo sila, yung mga ibang katutubo na hindi pa Muslim sa lingwahe nyo. Ano yung masasabi? Kaan sa Islam, mag-Islam ka ut, tamon madanasan nyo, no para sa yung Muslim. Makukakyaw, miyaw yung kita mo. Sikaw maapo, maangkin, mapatil. Mag-Islam ka ut, sumukaw di sa reliyon ko, tamon lumagag kita mo. Kaya ay na yung kita mo lakon, o awang kay hati, ya talaga reliyon tamo. Sa Tagalog, anong advice mo sa amin ng mga Muslims na? Iyan ang sa Tagalog, sinasabi ko, kayong mga kapatid o mga pamangkin, mga apo, dapat pumasok na kayo sa Islam dahil walang ibang reliyon na mga kung hindi yung Islam, matuwid, Islam lang. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid, yung na sana, yakapin na rin nila yung Islam. Allah, maraming po salamat sa orasyon. Naway ganti pala ang kayo ng Allah at tatagin tayo mga Muslims dito. Andito kami mga kapatid nyo kahit galing sa malayong lugar. Nagsisiyahan kami na makakita ng mga kapatid namin mula dito at mga original na Pilipino na hindi nalahian ng dayo. Yan ang proud tayo. Mashallah, mga salam sa po. Ingat po kayo. Mashallah, meron tayo dito na ready na daw siya sumama sa Gaza. Ano pangalan mo? JM. Matibay tong helmet mo. Kayang-kaya. Ito, nakakapatay ba to ng lamok? Oo, kabatay na ito lang ano. Ilang lamok na napatay nito? 10. 10 lamok. Nako, delikado pala yan. Sige nga, sample paano? Nako, patay nga ang dengue sana, hindi lang lamok, no? Masyaallah. Sigaw. Assalamualaikum. Assalamualaikum, brother. Magkano yung kabayo dito? Hindi ko po kasi alam, brother eh. May estimate ba or ano? Kung saan alam ko lang kasi sa kabay po, brother, nasa 30,000 na po, brother. Mga ganitong ano? Opo, ganyan po yung ano nila. 30,000 daw. 30,000. 30,000. Oh, so mura na yan. Hindi ko i-upload yun, napakamura. Dito ba ganon? Mahal po ang kabayo, alam ko. Sa, ewan ko lang. Anong idea mo sa kabayo? Paano natin pick upin yan? Mula pa dito. Meron silang ano ganyan dito, di ba? Paano yung... So nagbebenta po kayo ng kabayo dito? Wala po. Pero inshallah, pag may extra, makabili tayo dito ng kabayo. Kung gusto nyo ng natural, walang gas, 1 horsepower, Ayun. yun, 30K. So, ganda. Ganda ng place. Inshallah, ganda ng mountains. Dito kami nag-anuhan. 1997 Fairmont Street.